Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1661. Pagkatapos magsalita ay umalis na ang binata. Pupunta siya sa labas ng mundo upang hatiin ang sky-piercing treasure map sa 9 na piraso at maghintay para sa susunod na batch ng mga nakatakdang tao. Dahil sa sinabi ng kabataan, hindi nang ahas na umalis ang magkabilang panig, lalo pa ang pag-atake. Ang Life Saint Sect ay may 20 tao. 25 katao sana ang dala nila, ngunit dahil ligtas ito, 20 lang ang dumating. Hindi nila inaasahan na magkakaroon sila ng ganitong pagkakataon. Anong kawalan? Gayunpaman, ito ay isang malaking sikreto para kay Yesuan, kaya hindi sila nang ahas na palabesin siya. Maghihintay sila hanggang sa ang lahat ay sumali sa Immortal Destiny Sect. Gayunpaman, walang balita sa kabataan pagkatapos niyang umalis. Ang grupo ni Yesuan na may 32 tao ay nanatili sa tuktok ng bundok sa loob ng 3 araw. Sa ika-4 na araw, isang kakaibang bagay ang biglang lumitaw sa kalangitan. Tumingin ka dyan. Isang loose immortal mula sa Holy Land ng Buddhist sect ang nagpaalala. Sabay-sabay na napalingon ang lahat at natuklasan na may malaking bagay na gumagalaw patungo sa kanila. Ano ba yun? Nadurog ang puso ng lahat dahil first time nilang makakita ng ganoon. Gayunpaman, medyo nabigla si Yesuan nang makita niya ito. Bakit parang barkong pandigma ang bagay na ito? Bago pa sila makapag-react, 3 tao ang biglang tumalon palabas ng barong pandigma, naglabas ng kanilang mga armas, at inatake sila. Hindi sila dumating na may magandang intensyon. Ang bawat tao ay subconsciously naisip ang puntong ito at agad na itinaas ang 120% ng kanilang espiritu. Dahil ang mga bagong dating ay talagang 3 4 tribulation-less immortals. Anong ginagawa mo? Sigaw ng dawis na si Ling Xiao. Hindi mo ba nakita ang pattern sa ating lumilipad na bangka? Kami ang Exploding Flame Bandits, isang grupo ng mga hotheads. Ang pinuno, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay malamig na bumantong hininga at sinabi, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay masunurin mong hayaan ang iyong sarili na mahuli, baka tayo ay umatake. Ang ating Exploding Flame Bandits ay kaka-establish pa lang. We are recruiting people, and those who join will be spared from death, paalala ng isang nasa gilid. Lilipad na bangka, mga tulisan. Napalunok ang lahat. Grabe talaga ang swerte nila, pagkapasok nila ay nakatagpo sila ng ganoong bagay. Kayong 3, naghihintay kami ng isang disipulo ng Immortal Destiny Sect, biglang sabi ng Buddhist Supreme. Immortal Destiny Sect, nang marinig ito ng 3 ay hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa, sa kasabay na humagalpak ng tawa. Immortal Destiny Sect, niloloko mo ba ako? Paanong ang basurang tulad mo ay kilala mo ang isang alagad ng Immortal Destiny Sect? Malamig na bumantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na nangunguna at sinabing, mukhang hindi ka marunong magpahalaga sa mga pabor. Pangalawang kapatid, pangatlong kapatid, atake. Sa sandaling matapos silang magsalita, ang 3 4 tribulation-less celestial ay sumugod sa isa't isa. Hindi maganda, fair na. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay hindi maniniwala na sila ay may kaugnayan sa Immortal Destiny Sect. Ito ay magiging mahirap, kahit na mayroon silang ilang 3rd Tribulation-less Immortals sa kanilang panig. Ang kaaway ay 3 4th Tribulation-less Immortals, hindi sila maaaring maliitin. Iniska ni Yesuan ang airship gamit ang kanyang Eye of Revelation at natuklasan na may malaking bilang ng itinerant Immortals sa airship. Naku, mayroong hindi bababa sa 10 4th Tribulation-less Immortals at 5th Tribulation-less Immortals sa lumilipad na bangkang iyon. Hindi napigilan ni Yesuan na sumigaw. Nang marinig ito, ang lahat ay nanginig ng husto. 10 4th rank-less Immortals at 5 Tribulation-less Immortals, paano sila lalaban? Nagkatinginan ang Death Emperor at ang Netherworld Emperor at gumawa ng desisyon. Pumasok na tayo, pasok din ako. Sabay-sabay na sigaw ng dalawa. Gayunpaman, si Bukang, na nasa malapit, ay mabilis na tumalikod at umalis. Napakabilis niya na maging ang 3 4 tribulation-less immortals ay natigilan.
Very good, it's time for you to make a contribution. Ngumisi ang nasa gitnang gulang na lalaki. Ang mga tao mula sa Death Emperor at Netherworld Emperor ay agad na sumugod kay Yezuan at sa iba pa. Damn it! Ang The Whistling Shao at ang mga ekspresyon ng iba ay lubhang nagbago. Tila magiging magulo ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, mayroon silang plano, na pansamantalang sumali sa Exploding Flame Bandits. Pasok din tayo. Wala silang choice kundi ang sabay-sabay na sumigaw. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na sumali sa kanila. Ako, Yezuan, ayoko iwan ang buhay ko sa kamay ng iba. Falem. Galit na sigaw ni Yezuan. Pagkatapos, ginamit niya ang Eye of the Void at pumasok sa portal. Sa maliit na celestial realm, ang Eye of the Void ay walang silbi. Gayunpaman, ang Eye of the Void ay nasa celestial level, kaya ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa Eye of the Void. Swoosh! Nagsara ang portal, naiwan ang isang grupo ng mga taong tulala. Upang makaalis sa small celestial realm, ang batang ito ay may kakayahan. Saan siya nagpunta? Tanong ng nasa gitnang gulang na lalaki. Panginoon, hindi namin alam. Hindi kami pamilyar sa kanya. Nabangga lang namin siya sa daan, agad na sabi ng The Whist na si Ling Xiao. Ito ang hiniling sa kanya ni Yezuan na sabihin bago siya umalis. Gusto niyang putulin ng Life Emperor at ng Supreme Buddha Emperor ang lahat ng ugnayan sa kanya. Kung ito ay isang Fourth Tribulation Luz Immortal lamang, kung gayon ay makakalaban ni Yezuan. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang Eye of Insight para mag-obserbo sandali, natuklasan niya na hindi lamang mayroong 5 Tribulation Luz Immortal na namamahala sa lumilipad na barko, hindi rin ganoon kadaling harapin ang lumilipad na barkong ito. May makapangyarihang sandata sa airship. Kung gusto silang patayin ng Exploding Flame Bandits, maaari lang nilang i-activate ang armas at pasabugan ang mga ito sa magkapira-piraso. Sa makatuwid, makakaalis lang si Yezuan. Nakabalik na siya sa pasukan ng Small Celestial Realm. Bagamat napakalapit ng lugar na ito sa pinangyarihan ng insidente, at least hindi siya matuklasan ng mga taong iyon. Damn it, may nangyari kasing ganito pagkapasok namin. Let's retreat. Wei Zhenchen, wait here for that Immortal Destiny Sect disciple. Sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen at umalis sa kabilang direksyon. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang ihayag ng Death Emperor at ng Underworld Emperor ang lahat tungkol sa kanya. Hindi lang niya alam kung kailan babalik ang Immortal Destiny Sect disciple na iyon. Ang isang taon ay walang halaga sa 1,000 taong gulang na halimaw na tulad niya. Natakot si Yezuan na ang disipulo ng Immortal Destiny Sect ay babalik lamang pagkatapos ng 1 o 2 buwan. Sa kabutihang palad, nag-iwan si Yezuan ng death warrant kina Ren Xiong at The Whistling Shao. Para naman sa tatlo pa, sila ay nasa Death Emperor, Underworld Emperor, at Bukang. Ang Bukang na iyon ay medyo may kakayahan. Talagang nagawa niyang makatakas. Hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga nang maramdaman niya na ang target ng death warrant ay palayo ng palayo. Para naman sa iba, malamang nahuli sila at itinapon sa airship at umalis sa sobrang bilis. Masyadong matigas ang airship na iyon. Kahit na, tayong lahat ay sabay-sabay na umatake, mahihirapang batasin ito, naisip ni Yezuan sa sarili. Sa oras na ito, biglang nagtanong si Wayward sa planted space, Yezuan, ano ang nangyari? Pagkatapos na makapasok sa Small Celestial Realm, nakatagpo kami ng grupo ng mga bandido. Ang iyong ama, lolo, at iba pa ay nahuli at naging mga bandido, walang magawang sabi ni Yezuan. Damn, so unlucky. Hindi mapigilan ni Wayward na magmura. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Susundan ko at titingnan ko, sabi ni Yezuan. Gayunpaman, ang airship na iyon ay malamang na 10 beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Hindi magiging ganoon kadaling sundin. Kabanata 1662. Half day na ba yun? Panipi, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kinaroroonan at ipinagpatuloy niya ang paghabol dito. Siya ay sumusunod sa Death Hunt Command, ngunit sa oras na ito, ang lumilipad na barko ay nasa parehong posisyon ng higit sa kalahating araw at hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nito. Gayunpaman, tumagal si Yezuan ng mahigit 2 araw bago makarating doon. Napakalapit niya sa mga target ng Death Hunt Command.
So ito ay Bandit Mountain. Nandoon pa rin ang airship. Sinuri ni Yezuan ang Bandit Mountain gamit ang kanyang Eye of Revelation. Nalaman niya na karamihan sa mga tao doon ay mga bodiless immortals. Ang ilan sa kanila ay dumaranas pa nga ng kapigatian. Gayunpaman, ang Buddhist Supreme, Daoist Ling Xiao, at ang iba pa ay sama-samang kinokontrol. Para naman sa mga taong nasa panig ng Emperor of Death at ng Netherworld Emperor, matagumpay silang naisama sa pangkat ng bandido. Nagsama-sama ang mga ibon ng isang balahibo. Ang Exploding Flame Bandits ay kakatatag pa lang. Mayroong 5th Tribulation Bodiless Immortal sa airship at isa pa sa Bandit Mountain. Mayroong 24th Tribulation Bodiless Immortals at malapit sa 100 3rd Tribulation Bodiless Immortals. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang isang ordinaryong tao ay natatakot sa kamatayan. Gayunpaman, ito ay isang pagkakataon para kay Yezuan. Isa lamang siyang early 3rd Tribulation Bodiless Immortal. Maliban kay Luo, na isang pick 3rd Tribulation Bodiless Immortal, ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay halos pareho. Sa makatuwid, kung kaya niyang pagnakawan ang Exploding Flame Bandits, tiyak na makakalusot siya. Gayunpaman, hindi pa umaalis ang airship. Masyadong malakas ang Exploding Flame Bandits. Sa makatuwid, nagpa siya si Yezuan na maghintay. Makalipas ang kalahating araw na paghihintay dito, tuluyang gumalaw ang lumilipad na barko. Ang mga Exploding Flame Bandits ay humalili sa pagpapatrolya. Huhulihin nila ang sinumang makita at papatayin ang sinumang hindi sumang-ayon sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang mga nanatili sa Bandit Mountain ay ang mga nakilala ni Yezuan noon. Gayunpaman, ang Emperor of Death at ang iba pa ay umalis sa airship. Mapapadali nito ang mga bagay para kay Yezuan. Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, umalis na tayo. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Isang oras matapos umalis ang lumilipad na bangka, sa wakas ay nakakilos na siya. Maraming bandido sa bandidong bundok na ito, kaya gumamit si Yezuan ng paraan ng pagkontrol. Gamit ang Eye of the Soul, makokontrol niya ang hindi bababa sa 50 rogue immortals ng parehong antas. Sa parehong antas, siya ay nasa maagang yugto ng ikatlong kapigatian na nakakalat na walang kamatayan. Para naman kay Luo, dahil isinilang siyang muli bilang isang demonyo, hindi na siya marunong manggayuman ng mga tao. Ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Soul kanina ay dahil hindi niya makontrol ang tatlong 4th Tribulation Loose Immortals nang lumabas sila sa lumilipad na bangka. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 3 Tribulation Loose Immortal at 4 Tribulation Loose Immortal ay hindi isang yugto, kundi tatlo. Ang matandang puno ay ang pinakamabilis. Nanguna siya at nagmamadaling pumasok. Habang nasa daan, hinarap niya ang ilang 1st at 2nd Tribulation na Loose Immortals. Natatakot akong hindi magiging ganoon kadali ang laban na ito. Baka gamitin ko pa ang Devouring Point na iyon. Sa pag-iisip na iyon, idinagdag ni Yezuan ang Devouring Points na nakuha niya sa Mark of Slaughter ng Immortal Slaying Bloodline. Gayunpaman, ang epekto ng Devouring Point na ito ay lampas sa inaasahan ni Yezuan. Ang Mark of Slaughter, na maaaring gamitin ng 3 beses sa isang araw, ay hindi maaaring gamitin ng magkasunod. Sa madaling salita, hindi niya magagamit ang Immortal Slaying Breath Strike ng 3 beses ng sabay-sabay. Gayunpaman, magagamit niya ito pagkatapos mag-level up ng 1 beses. Haha, fair na. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay at direktang ginamit ang Slaughter Sail. Bukod dito, ginamit niya ito ng 3 beses sa isang hilera. 2 Marks of Slaughter ang maaaring magpatawag ng Immortal Slaying Puppet. Lumabas ka. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, isang mukhang matalinong matandang lalaki ang lumitaw sa tabi niya. Ang matandang ito ay may dalang mahabang espada sa kanyang likod. Isang Immortal Slaying Puppet. Ang Immortal Slaying Puppet na ito ay mas mataas ng 1 yugto kaysa kay Yezuan. Isa itong mid-stage 3rd Tribulation na Loose Immortal at minsang nag-level up dahil sa Mark of Slaughter. Pumatay ng walang awa, kaagad na nagbigay ng utos si Yezuan sa Immortal Slaying Puppet. Ang Immortal Slaying Puppet ay agad na bumaril sa bilis na hindi mas mabagal kaysa sa Old Tree. Matapos ubusin ang 2 Marks of Slaughter,
Ang lakas ng Immortal Slaying Puppet ay hindi dapat maliitin. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa matandang puno. Sa isang iglap, nagkaroon ng hindi mabilang na mga bangkay sa paanan ng Bandit Mountain. Lumang puno, Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, ang Immortal Slaying Puppet, at ang Peak Third Tribulation na Loose Immortal Luo-Luo na lahat ay sinisingil. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. May mark of slaughter pa rin si Yezuan. Hanggat pumatay siya, maaari siyang bumuo ng isa pang marka ng pagpatay. Wala pang 10 segundo, nabuo ang pangalawang marka ng pagkatay. Kung gusto ni Yezuan, maaari siyang magpatawag ng isa pang Immortal Slaying Puppet. Gayunpaman, iningatan ni Yezuan ang dalawang marka ng pagkatay. Kung makakabuo siya ng 3 marks of slaughter, magagamit niya ang Immortal Slaying Breath Slash. Kung makakabuo siya ng 4 na marks of slaughter, magagamit niya ang Immortal Slashing Arrow. Kung siya ay mapalad na makakuha ng 5 marks of slaughter, maaari niyang gamitin ang Immortal Slaying Sword Formation. Maraming tao sa bundok ng bandit. Mayroong hindi bababa sa 500 sa kanila. Kung papatayin niya silang lahat, maaari siyang makakuha ng hindi bababa sa 4 na marka ng pagpatay. Gayunpaman, hindi ito naging madali. Darating ang isang malakas na kalaban. Pagkatapos, lahat ng Fourth Tribulation na Loose Immortals ay umalis. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa ibaba ng Fourth Tribulation na Loose Immortal Realm ang makatiis sa suntok ni Luo-Luo. Sa oras na ito, nakontrol na ni Yezuan ang maraming bandido at handang pumatay ng ilang Fourth Tribulation na Loose Immortals. Ikaw kasi, sa oras na ito, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw. Lumingon si Yezuan at nakita ang 3 Fourth Tribulation na Loose Immortals. Good. Paalisin muna natin sila. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagutos. Lumayo ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen at ginamit ang kanilang mga trump card. Nag-transform si Luo-Luo bilang Heavenly Loading Fox. 9 Dragon Sky Roaring Attack. Sword Blade Storm. Walang mamamatay na lumalaban na kaluluwa. Heavenly Flame Ride. Sa ilalim ng lahat ng uri ng malalaking galaw, ang 3 sa kanila ay kailangang lumaban ng buong lakas. Sa kasamaang palad, maaaring haminin ng Old Tree at ng iba pa ang mga may mas mataas na antas ng paglilinang. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa isang iglap, napatay silang 3. Ang 3 sa kanila ay maagang Fourth Tribulation na Loose Immortals. Walang gaanong pagkakaiba sa kanilang mga antas ng paglilinang. Pagkaraang mamatay silang 3, binigyan nila si Yezuan ng maraming killing intent. Bilang karagdagan sa mga Immortal Slaying Puppets at ang mga taong kinokontrol ni Yezuan, pinadali ni Yezuan ang 3 slaughter mark. Sa oras na ito, maaaring piliin ni Yezuan na taasan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 3 beses o gamitin ang Immortal Slaying Breath Strike. Gayunpaman, mayroon pa ring Fifth Tribulation na Loose Immortal sa Bandit Mountain. Kaya naman, naramdaman niyang dapat siyang maghintay. Kung tutuusin, hanggat natukoy ng system na siya ay nasa isang labanan, hindi mawawala ang slaughter mark. Kabanata 1663, Sino ang walang pakundangan? Sa wakas, isang matanda na boses ang nilunod ang lahat ng tunog ng labanan at pumasok sa tainga ni Yezuan. Ang pangunahing tauhan ay sa wakas ay lumitaw. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang matipunong lalaki na lumilipad palabas ng Bandit Mountain. Ang aura na ito ay talagang ng Fifth Tribulation Scattered Immortal. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Five Tribulation Bodiless Celestial na nakita ni Yezuan sa mabilis na bangka kanina. Gayunpaman, nakakuha na si Yezuan ng maraming interspatial ring. Ding! Ang host ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay nasa gitnang yugto na ngayon ng Third Tribulation na nakakalat na walang kamatayan. Ding! Ang Embers of Thunderfire ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Siya ngayon ay nasa gitnang yugto ng Third Tribulation Scattered Immortal. Ding! Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay at ngayon ay isang middle stage 3 Tribulation Scattered Celestial. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor.
Isa na siyang middle stage 3 tribulation scattered celestial. Isang serye ng mga notification ng system ang umalangaw-ngaw. Agad na tumaas ang lakas ni Yezuan at ng iba pa. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga kaharian, hindi maisip ni Yezuan ang lakas ng matipunong lalaking ito. Siya ba ay isang maagang ikalimang kapigatian na maluwag na walang kamatayan o isang peak na ikalimang kapigatian na maluwag na walang kamatayan? Kung ito ay isang early stage 5 tribulation bodiless celestial, magagawa niya itong harapin. Gayunpaman, kung ito ay isang peak stage 5 tribulation bodiless celestial, magiging malaki ang agwat sa pagitan nila. Matandang puno, Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, harapin niyo siya. Agad na sinabi ni Yezuan. Ang tatlong taong ito ay maaaring muling mabuhay ng walang katapusan, kaya si Yezuan ay lubos na nakatitiyak. Para sa Immortal Slaying Puppet at Luoluo, pati na rin sa mga bandido na kinokontrol ni Yezuan, patuloy silang umani ng buhay ng iba. Si Luoluo, na nagbago sa kanyang tunay na anyo bilang Skylord Fox, ay napakalakas. Bagamat isa lamang siyang peak na Third Tribulation Scattered Immortal, kaya niyang manipulahin ang nakapalibot na Heaven and Earth. Elemental Chi para palakasin ang kanyang mga pag-atake. Heavenly Flame Ride. Sunod-sunod na bowl ang apoy ang bumagsak mula sa langit. Ang kapangyarihang ito ay sapat na upang agad na pumatay ng isang ordinaryong ika-4 na kapigatian na maluwag na walang kamatayan. You actually dare to make trouble for my exploding flame bandits. You're courting death. Nagalit din ang matipunong lalaki at buong lakas niyang inatake. Gayunpaman, ang dalawang kamao ay hindi tugma sa 4 na kamay, pabayaan ang old tree at ang dalawa pa. Siyam na Dragon Thunder Chain. Blade Storm. Kahit na hindi iniisip ni Yezuan na ang ganitong uri ng pag-atake ay maaaring pumatay sa ikalimang kapigatian na ito, ngunit maaari itong huminto ng ilang oras bago umalis. Sa sandaling ito, papalapit si Yezuan kay The Whistling Xiao. Mata ng assassination. Matapos maabot ang isang tiyak na distansya, dumating si Yezuan sa harap ng The Whistling Xiao sa isang iglap. Yezuan. Labis na nagulat si The Whistling Xiao at ang iba pa. Nalinlang sila ng Death Emperor, kaya kontrolado sila ng mga bandido. Wag na muna natin pag-usapan yan. Pumasok ka muna. Nang walang ibang salita, direktang inilagay ni Yezuan ang The Whistling Xiao, Supreme Buddha, Renji Yuan, at ang iba pa sa planting space. Pagkatapos, sinira niya ang kawalan at pumunta sa tabi ni Luoluo. Sa sandaling ito, ang bundok ng bandit ay nagkalat na ng mga bangkay. Mayroong hindi mabilang na naglalakad na mga bangkay. Ang Ghost Dome Grand Emperor, isang middle stage Third Tribulation Luz Immortal, ay direktang binuhay ang mga mas mahina sa kanya at sumali sa labanan. Sa simula pa lang, sila ang may kapangyarihan. At nang si Yezuan ay pumunta upang iligtas siya, si Luoluo ay aktwal na pumatay ng isang pang-4 na dalubhasa sa gitnang yugto ng kapigatian ng mag-isa. Masyadong nakakatakot iyon. Pagkatapos ng lahat, lumalaban siya ng isa laban sa 3. Panahon na, kaunti na lang at magiging sapat na. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sumali siya sa labanan ni Luoluo. Kung gusto ni Yezuan, maaari niyang dagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng 3 beses anumang oras. Pero ang gusto niya ay 4 na Slaughter Seal. Hindi nagtagal, ang mga bandido sa Bandit Mountain ay maaaring tumakas o napatay at naging mga bangkay ng labanan ng Ghost Dome Grand Emperor. Pagkatapos, muling tumaas si Yezuan at ang antas ng cultivation ng iba, na umabot sa peak ng Third Tribulation Luz Immortal. Sa sandaling ito, wala nang maraming kaaway ang natitira sa bundok ng bandit. Kung tungkol sa ikalimang kapigatian na maluwag na walang kamatayan, pinigilan din siya ng Old Tree at ng iba pa. Hindi siya maaaring patayin, at hindi rin siya makatakas. Ito ay masyadong miserable. Ding! Nag-condensed ang host ng Slaughter Seal. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang isang notification ng system. Sa wakas, may 4 na Slaughter Seal. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang ikalimang kapigatian na maluwag na walang kamatayan sa maagang yugto o peak stage. Mamatay. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Direkta niyang ginamit ang 4 na Slaughter Seal para i-condense ang isang Celestial Eliminating Arrow. Ang target ng Celestial Eliminating Arrow ay ang target ng Death Hunting Order, na siyang matipunong tao.
Whoosh! Sa isang iglap, ang Celestial Illuminating Arrow ay tumusok sa hangin. Sa sobrang bilis nito ay nabigla ang matipunong lalaki. Ay hindi, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matipunong lalaki, at mabilis itong umatras. Gayunpaman, ang Celestial Illuminating Arrow na ito ay hindi maliit na bagay. Ito ay isang trakang arrow, at sa pagkakataong ito, tinutukan ni Yezuan ang ulo ng matipunong lalaki. Kung hindi ito tumama sa target, ang Celestial Illuminating Arrow ay hindi mawawala. Bilang karagdagan, ang Celestial Illuminating Arrow ay pinaikli ni Yezuan pagkatapos ng kanyang tagumpay. Ang kapangyarihan nito ay hindi ganoon kasimple. Whoosh! Ang Celestial Illuminating Arrow ay napakabilis, ngunit sa unang pagkakataon, natusok nito ang afterimage ng matipunong lalaki. Sa orihinal, walang magawa ang matipunong lalaki sa Old Tree at sa iba pa. Ngayon, sa pagdaragdag ng Celestial Illuminating Arrow, ito ay mas mahirap. Hindi lang iyon, dumating din ang Immortal Slaying Puppet, Luo-Luo, at 12-12 ng mga eksperto para tumulong. Sa sandaling ito, ang matipunong lalaki ay parang pagong sa banga. Kahit may pakpak siya, hindi siya makatakas. Damn it, kung nandito ang lumilipad na bangka, papatayin kita ng isang suntok. Galit na nagmura ang matipunong lalaki sa kanyang puso. Ang explosive flame bandits na ito ay itinayo niya ng mag-isa. Ang lumilipad na bangka ay siya rin mismo ang gumawa. Isa itong pseudo-immortal artifact na may napakalakas na kapangyarihan sa pag-atake. Nakakalungkot lang na lumabas ang lumilipad na bangka para maglakbay. Di nagtagal, ang matipunong lalaki ay naging napaka-passive sa ilalim ng pagkubkob ng karamihan. Sa sandaling ito, biglang sumipol ang Celestial Illuminating Arrow. Sa desperasyon, naitaas lang ng matipunong lalaki ang kanyang kamay para harangin. Poof! Ang Celestial Illuminating Arrow ay madaling tumusok sa braso ng matipunong lalaki at pagkatapos ay sa kanyang ulo. Buti na lang at medyo malakas ang pangangatawa ng matipunong lalaki. Ang Celestial Illuminating Arrow ay tumusok lamang ng wala pang kalahating daliri sa kanyang ulo. Ang Celestial Illuminating Arrow ay hindi mawawala hanggang sa matamaan nito ang target. Dahil malakas ang pangangatawa ng matipunong lalaki, hindi pinatay ng suntok na ito ang matipunong lalaki. Gayunpaman, bahagyang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Celestial Illuminating Arrow, sumabog. Bang! Itong Celestial Illuminating Arrow na halos pumatay sa matipunong lalaki ay biglang sumabog. Ito ang epekto ng pagsulong ng Slaughter Sail. Hindi man malakas ang kapangyarihan, nahihilo pa rin ang matipunong lalaki. Bumili rin ito ng oras para sa iba. Immortal Slaying Sword Technique, 9 Dragons Thunder Flash, Sword Blade Storm, nakakabasag langit na umaagos na bato slash, Soul Wukong Claw, Void Flame Sword Wave, ang mga pag-atake ng Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, Luo-Luo, ang Immortal Slaying Puppet, at Yezuan ay lahat ay damapo sa matipunong lalaki. Sa isang iglap, direktang napatay ang matipunong lalaki. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog. Sa sandaling ito, sumugod na si Yezuan at kinuha ang interspatial ring ng matipunong lalaki. Hindi alam ni Yezuan ang pagkakakilanlan ng matipunong lalaki, ngunit bilang isa sa 5 Tribulation Bodiless Celestial ng Explosive Flame Bandits, tiyak na napakayaman niya. Kung ang mga bagay na ito ay ibinigay kay Yezuan ngayon, sapat na para sa kanya na makalusot ng 2 beses. Gayunpaman, si Yezuan ay kasalukuyang nasa tuktok ng 3 Tribulation Bodiless Celestial, kaya hindi sapat para sa kanya na paikliin ang oras upang makapasok sa 0. Mayroon pa siyang mga 50 taon. Kabanata 1664, ngayon na ako ay nasa Lesser Immortal Realm, wala akong Sacred Leader Token at hindi ako maaaring sumanib sa aking clone. Hindi magiging ganoon kadaling madagdagan ang aking pagkakataong malampasan ang kapigatian. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakipagpalitan ng ilang supreme grade na salamin, na nililinang ang kanyang vitreous treasure body hanggang sa ika-9 na yugto. Ang kanyang mga pagkakataong makapasa sa kapigatian ay umabot na sa 70%. Tinansya niya na hanggat kaya niyang lumamon sa abot ng kanyang makakaya, magkakaroon siya ng 100% pagkakataong malampasan ang kapigatian.
Ngayong patay na ang matipunong lalaki, nasakop na ni Yezuan ang buong bandidong bundok. Para sa 50 itinerant immortals, inihagis ni Yezuan silang lahat sa dimensyon ng halaman. Ang dimensyon ng halaman ay kanyang nasasakupan. Kahit na may pumasok na Fifth Tribulation Cultivator, maaaring patayin sila ni Yezuan sa isang pag-iisip. Hanggat papatayin ko ang lahat sa airship na iyon, malalampasan ko ang kapigatian, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Si Luoluo ay na-stuck sa Peak 3 Tribulation Itinerant Immortal sa mahabang panahon. Hanggat nakalusot si Yezuan, maaari siyang magpatuloy sa paglilinang. Agad na sumugod si Yezuan patungo sa airship. Sa lumilipad na bangka, naroon din ang Death Emperor at ang Netherworld Emperor. Ang dalawang taong ito ay inutusan ni Yezuan na mamatay. Gayunpaman, ang airship ay napakabilis. Maging si Yezuan, na umabot sa pinakamataas na 3 Tribulation Itinerant Immortal, ay hindi makakilos ng kasing bilis ng ikalimang bahagi nito. Sa kabutihang palad, nakuha ni Yezuan ang ruta ng airship mula sa interspatial ring ng matipunong lalaki pagkatapos niyang katayin ang Exploding Flame Bandits. Kaya naman, umikot lang siya sa harapan ng airship at tahimik na naghintay. Gaya ng inaasahan, ang airship ay mabilis na lumapit kay Yezuan makalipas ang isang araw. Sige, lumabas ka na sa pain. Inilabas ni Yezuan ang bahagi ng 50 tao na kinokontrol niya at binago ang kanyang hitsura para makihalubilo sa karamihan. Pagkatapos, walang magawa siyang pinagmamasdan habang papalapit ang lumilipad na bangka. Whoosh whoosh whoosh. Napunit ang airship at huminto sa harap ng grupo ng mga tao. Kotsa, biglang bumukas ang pintuan ng cabin ng lumilipad na bangka, at maraming tao ang lumabas mula sa loob. Ang nangunguna ay isang matanda. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Malinaw na nakilala ng matandang lalaki ang mga taong kinokontrol ni Yezuan at nagtanong ng may pagtataka. Aking Panginoon, ito ay masama. Ang aming teritoryo ay nakuha na ng isang powerhouse. Ang aming pinuno ay bumagsak. Sumagot ang isang Peak 3 Tribulation Itinerant Immortal. Ano, nahulog na yung leader natin. Nagulat ang matanda at nagmamadaling sinabi, ikaw, pasok ka. Hindi siya nagdalawang isip at inakay si Yezuan at ang iba pa sa airship. Si Yezuan ay nahulog sa yungib ng tigre. Sa loob ng airship, ang Death Emperor at ang Netherworld Great Emperor ay may mabuting pakikitungo sa grupo ng mga bandido. Sa pagkakataong ito, marami na silang naiambag. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Yezuan sa airship, agad niyang na-activate ang kaluluwa ng Eye of Soul. Matagumpay na control. Panipi, ang tagumpay ay hindi control. Ilang system notification ang sunod-sunod na tumunog. Ang Emperor of Death at ang Netherworld Emperor ay direktang kinokontrol ni Yezuan. Ang puot sa kanilang mga puso ay agad na nawala. Anong nangyari? Ito ay, oo. Ikalawang pinuno, masama ito. May nangyari sa aming tahanan, nag-aalalang sabi ng matanda. Anong nangyari? Ang tanong ng pangalawang pinuno. Pagkatapos, agad na inilarawan ng kinatawan na kinokontrol ni Yezuan ang sitwasyon. Siyempre, gawa-gawa lang itong kwento. Isang misteryosong powerhouse ang pumatay sa ating kuya pagkatapos ng 12-dosenang round ng labanan. Naningkit ang mga mata ng pangalawang pinuno. Ang kanyang kuya ay isang mid-stage na 5 Tribulation Itinerant Immortal, isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang naturang powerhouse ay napatay sa loob ng 100 rounds ng labanan. Ang kanyang kalaban ay hindi bababa sa isang mid-stage na 5 Tribulation Itinerant Immortal, o kahit isang peak na 5 Tribulation Itinerant Immortal. Gayunpaman, siya ang kumokontrol sa airship ngayon. Kung itataboy niya ito pabalik, maaari niyang seryosong masugitan ng isang Peak 5 Tribulation Itinerant Immortal sa kanyang buong lakas. Basta, papatayin kita. Galit na galit ang pangalawang pinuno. Agad niyang pinaandar ang airship pabalik sa kanyang tahanan ng buong bilis. Sa panahong ito, ginamit ni Yezuan ang Eye of Control para kontrolin ang higit sa 20 tao. Bagamat mayroon lamang siyang 50 katao, mahigit 20 katao ang natrap sa lugar ng pagtatanim, upang patuloy niyang kontrolin ang mga ito. Ngayon, ang 50 taong ito ay nasa airship, at 15 sa kanila ay Third Tribulation Itinerant Immortals.
Bilang karagdagan, ang Explosive Flame Bandits ay mayroong 7 4th Tribulation Itinerant Immortals at ang pangalawang pinuno, isang 5th Tribulation Itinerant Immortal. Ngayong nag-level up na ang Slaughter Seal, magagamit ko na ito ng 3 beses ng sunod-sunod, na nagbibigay daan sa akin na magamit agad ang Immortal Slaying Breath Strike. Gayunpaman, mas mainam na gamitin ang Slaughter Mode ng direkta upang mapataas ang aking lakas ng 3 beses, at pagkatapos ay gamitin ang Unicorn Descent para Year-Okon siya hanggang mamatay. Panipi, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Unicorn Descent pagkatapos ng lakas nito ay tumaas ng 3 beses ay masyadong malakas. Natatakot siya na masira nito ang airship. Tila kailangan niyang maglaro ng ilang mga trick. Hindi pa nagtagal lumilipad ang airship nang bigla itong gumawa ng kaluskos, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Lumingon ang lahat at nakita nilang biglang bumukas ang pinto ng cabin ng airship. Pagkatapos, may direktang umatake at pinatay ang mga bandido sa paligid. Anong nangyayari? Labis na naguguluhan ang lahat, ngunit bago pa sila makapag-react, ang mga mamamatay tao na ito ay sumugod na palabas. B*****, hulihin mo sila. Kaagad, hinabol sila ng ilang 4th Tribulation Itinerant Immortals, ngunit ang naghihintay sa kanila ay ang Old Tree, ang Ghost Dome Great Emperor, at si Wei Zhenchen. Bawat ika-4 na Tribulation Itinerant Immortal ay pinatay. Kasabay nito, maraming tao ang sumugod palabas, at ang buong airship ay biglang walang laman. Nang marinig ng pangalawang pinuno na nagmamaneho ng sasakyang panghimpapawid ang kaguluhan, hindi niya maiwasang tumigil at magmadaling lumabas. Nagkaroon ng paghihigpit sa airship, at siya lamang at ang unang pinuno ang nakakaalam kung paano ito kolektahin. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa airship, biglang nawala ang airship. Ano? Nagulat ang pangalawang pinuno. Bago pa siya makapag-react ay sinalubong siya ng Unicorn Descent. Bago yun, 3 beses nang ginamit ni Yezuan ang Slaughter Seal at ginamit ang lahat para lumaki ang kanyang lakas. 3 beses. Ang Unicorn Descent. Boom! Sa isang sipa lamang, ang pangalawang pinuno ay malubhang nasugatan ng Unicorn Descent. Cough! Dumura siya ng isang bibig ng dugo at nahulog mula sa langit. Sa oras na ito, lumapag ang ikalawang sipa ng Unicorn Descent. Bam! Ang pangalawang sipa ay dumapo sa pangalawang pinuno at direktang pinatay ito. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nang tumunog ang system notification, inilunsad ni Yezuan ang ikatlong Unicorn Descent. Sa pagkakataong ito, ang target ay 2 4th Tribulation Itinerant Immortals na magkasamang nakatayo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa isang iglap, 5 eksperto na lang ang natitira sa Explosive Flame Bandits. Hindi nagtagal, sa ilalim ng pagkubkob ni Yezuan at ng iba. Lahat sila ay napatay. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Yezuan ng malaking halaga ng mga kayamanan ng langit at lupa, at higit sa lahat, ang airship. Gayunpaman, ang airship ay hindi mahalaga sa ngayon. May mga susunod pang mahahalagang bagay na dapat gawin. Ding! Ang success rate ng host ay 100%. Gusto mo bang sumailalim sa tribulation? Kabanata 1665. Oo, agad na sumagot si Yezuan. Hindi lamang iyon, ngunit ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Luo-Luo ay lumipad din sa malayo at sumailalim sa kapigatian sa parehong oras. 4 na magkasunod na tawiran. Boom! 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 Ang mga kidlat ng kapigatian ay tumama. Ding! Nalampasan na ng host ang Third Tribulation of Itinerant Celestial. Ang host ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng Fourth Tribulation Itinerant Celestial. Ding! Nalampasan na ni Luo-Luo ang ikatlong kapigatian ng nakakalat na celestial na kapigatian. Siya ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng ika-4 na kapigatian na nakakalat na celestial. Ding! Nalampasan na ni Ember of Thunderfire ang Third Tribulation of Scattered Immortal Tribulation. Siya ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng Fourth Tribulation Scattered Immortal Tribulation. Ding! Nalampasan na ng Ghost Dome Grand Emperor ang Third Tribulation ng Scattered Celestial Realm. Siya ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng Fourth Tribulation Scattered Celestial Realm. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay.
Siya na ngayon ay isang maagang yugto ng Four Tribulation Scattered Celestial. Bukod dito, naibalik na rin ang Unicorn Descent na katatapos lang niyang kainin matapos lamunin ang napakaraming bangkay. Ang mga bandidong kontrolado ni Yezuan ay natulala. Kahit napalayain sila ngayon, malamang na hindi sila maglalakas loob na ipagkanulo si Yezuan. Noong siya ay isang Pick 3 Tribulation Loose Celestial, nakapatay na siya ng 5 Tribulation Loose Celestial. Ngayong nakalusot na siya sa 4 Tribulation Loose Celestial, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Pagkatapos, inilabas ni Yezuan ang lumilipad na barko at pumasok upang tingnan. Ang pinagmumula ng enerhiya ng lumilipad na bangka ay medyo komplikado. Nagtatapon lang ito ng mga likas na kayamanan sa incinerator. Sa sandaling ito, ang enerhiya sa lumilipad na bangka ay tinatayang sapat para sa lumilipad na bangka upang maglunsad ng 3 buong lakas na pag-atake. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano kalakas ang lumilipad na bangka. Ngayong nailigtas na niya ang tao at nakipag-usap sa Exploding Flame Bandits, ang natitira na lang ay maghintay sa pagbabalik ng Immortal Destiny Sect Disciple. Napakabilis ng takbo ng lumilipad na bangka. Wala pang kalahating araw, nakarating na sila sa pasukan ng outside world, pero nakasara pa rin ang pinto. Dati, nang tinawag ko si Wei Zenshin para makipaglaban, iniisip ko kung bumalik na ba ang Immortal Destiny Sect na disipulo o gumagala sa labas ng mundo. Nakaramdam ng kaunting pananakit ng ulo si Yezuan, kaya ipinadala niya ang kanyang pangalawang clone para gumala sa iba't ibang sagradong lugar upang makita kung mahahanap niya ang disipulo ng Immortal Destiny Sect na iyon. Sa kanyang kasalukuyang lakas bilang 4 Tribulation Bodiless Celestial, kahit na ang pinakamataas na 3rd Tribulation Bodiless Celestial ay hindi magiging tugma para sa kanya. Sa madaling salita, ang 4 na dakilang banal na lupain sa labas ng mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ang master ng outside world. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya mahanap ang disipulong iyon ng Immortal Destiny Sect. Tila bumalik ang kabilang partido habang nakikipaglaban siya sa mga Exploding Flame Bandits. Nang makita niyang umalis sila ay umalis na rin siya. Ang swerte ko talaga, hindi naging madali, ang paghahanap ng Heavenspan Treasure Map. Akala ko hawantong ito sa Immortal World, pero ito pala ay isang maliit na Immortal World. Sa orihinal, maaari sana akong sumali sa pinakamakapangyarihang Immortal Destiny Sect, ngunit nakatagpo ako ng mga bandido. Bagamat nakatakas ako, nawalan din ako ng pagkakataon. Panipi, walang magawang sabi ni Wilful. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Masama talaga ang swerte natin, pero hindi ibig sabihin na wala na tayong pagkakataon. Hanggat makakarating tayo sa Immortal Destiny Sect, baka makasali pa tayo, sabi ni Yezuan. Tama, ngunit hindi pa rin natin alam ang lokasyon ng Immortal Destiny Sect, sabi ni The Whistling Shao. Hindi na kailangang magmadali, mga nakatatanda, maaari na kayong magtanim sa aking espasyo sa ngayon. Maaari ka ring bumalik at tumingin anumang oras. Ako ang mamamahala sa paglalakbay, sabi ni Yezuan. Salamat, bahagyang tumango ang The Whistling Shao. Sa kasalukuyan, ang kaharian ni Yezuan ang pinakamataas sa kanila, at ang kanyang lakas din ang pinakamalakas. Kasabay ng pagkakaroon nila ng airship para bumiyahe, hindi ito magtatagal. Gayunpaman, bago iyon, ang mga itinerant immortal na iyon na pinigilan sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay nagsimula ring sumailalim sa kapigatian. Sa labas ng mundo, sila ay pinigilan ng Heavenly Dao, kaya hindi sila maaaring dumaan sa kapigatian. Gayunpaman, sa maliit na immortal world na ito, posible ito. Kaagad, ang Taoist na si Ling Xiao, ang Buddhist Supreme, Ren Jiuan, at ang iba pang itinerant immortals ay nagsimulang sumailalim sa kapigatian. Bagamat wala silang Holy Leader token, napakalakas din ng kanilang lakas. Hindi dapat maging problema para sa kanila ang sumailalim sa itinerant immortal tribulations. Para sa Death Emperor, sa Netherworld Emperor, at sa iba pa, napatay na sila ni Yezuan, kaya nalutas ang banta. Susunod, pupunta siya sa lungsod upang alamin ang lokasyon ng Immortal Destiny Sect. Mas maganda kung may teleportation formation. Dati, nilipol niya ang isang buong grupo ng bandido, kaya natural na mayroon siyang mapa ng lugar na ito. Sa oras na ito, ang pinakamalapit na lugar sa kanila ay isang lugar na tinatawag na Wildfire City.
Kaagad pinamunuan ni Yezuan ang airship at sumugod patungo sa Wildfire City. Napakabilis ng airship at makakatipid ng maraming oras. Gayunpaman, sa parehong oras, ito ay masyadong malaki ng isang target. Sa ikalawang gabi ng paglalakbay ni Yezuan sa Burning Field City, nakatagpo talaga siya ng isa pang lumilipad na bangka. How dare you intercept me? Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at mabilis na iniskan ang airship gamit ang kanyang Eye of Revelation. Natuklasan niya na mayroong higit sa 100 tao sa airship. Kasabay nito, mayroong 3 Fifth Tribulation Itinerant Immortals. Gayunpaman, sila ay mga early Fifth Tribulation Itinerant Immortals lamang. Sir, sa oras na ito, isang illusory figure ang biglang lumitaw sa harap ng airship. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na may galos sa mukha. Nang makita ito, bumuo rin si Yezuan ng isang ilusyon. Gayunpaman, hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na anyo. Anong problema? Tanong ni Yezuan. Sino ka ba? Gulat na tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may galos sa mukha. Sino ka? Tanong ni Yezuan bilang ganti. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may peklat sa kanyang mukha ay nagtanong, hindi ba ang airship na ito ay mula sa Explosive Flame Bandits? Ang mga makakakontrol sa airship na ito ay alinman sa unang pinuno o pangalawang pinuno. Sino ka? Nang inag ang puso ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na makikilala ng nasa katanghaliang gulang na may peklat ang dalawang pinuno ng Explosive Flame Bandits. Hindi niya namamalayan na tumingin sa paligid at natuklasan na ang kabilang partido ay mula rin sa isang bandidong grupo. I'm the third leader of the Explosive Flame Bandits, Ye Chen. Bakit mo hinahanap ang dalawa kong kapatid? Hindi malay na tanong ni Yezuan. Nakikita ko, pinaikit ng medyo may edad na lalaki na may galos sa mukha. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ang sabi-sabi na ang airship ng Explosive Flame Bandits ay may kahangahangang offensive power. Ito ay isang bihirang offensive airship. Kung maaagaw natin ito, ang ating lakas ay tataas ng husto. Saglit siyang nag-isip at magsasalita pa lang nang makita niya ang isang malaking ball ang apoy na lumilipad patungo sa kanilang lumilipad na bangka. Si Yezuan ay naglunsad ng isang pag-atake. Ano? Laking gulat ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may galos. Bago pa siya makapag-react, lumapag na ang malaking bola ng apoy sa kanyang airship. Hindi niya inaasahan na si Yezuan ang magkukusa sa pag-atake. Sok! Dahil bandidong grupo ito, sakupin natin. Sa airship, ngumiti si Yezuan. Ito ang unang pagkakataon na naglunsad siya ng pag-atake. Bagamat nagastos siya nito ng maraming enerhiya, hindi maikakailang malakas ang pag-atake nito. Boom! Ang malaking ball ang apoy ay bumagsak sa airship na nasa katanghaliang gulang na lalaking may peklat, na direktang nabasag ang isang malaking butas dito. Napakalakas nito. Ano? Ang airship ko ay isang defensive airship. Ang kabilang partido ay talagang sinira ang depensa nito sa isang suntok. Paano ito posible? Napagtanto ng nasa katanghaliang gulang na may peklat na hindi maganda ang sitwasyon. Ang sasakyang panghimpapawid ay ang kanyang pangalawang tahanan. Mayroong iba't ibang defensive formations dito. Kahit na ito ay isang airship na mas mataas ang grado kaysa sa kanya, hindi ito makakalusot sa isang suntok. Gayunpaman, ginawa ito ng airship ng Explosive Flame Bandits. Kabanata 1666. Subukan natin ulit. Muling na-activate ni Yezuan ang Explosive Flame Flying Ship. Ang busog ng barko ay namumukadkad tulad ng isang talulot ng bulaklak, at pagkatapos ay isang pangalawang malaking bola ng apoy ang sumabog. Mayroong 3 patong ng mga pormasayon ng pag-atake sa lumilipad na barkong ito, 2 pa kaysa sa kalaban. Ito ay halos hindi magagapi sa mga nasa parehong antas. Damn it, they want to fight to the death. Kung ganoon, let's do it. Malungkot ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may peklat, at naglunsad din siya ng pag-atake. Kasabay nito, ang mga eksperto sa lumilipad na barko ay nagmadaling lumabas at inatake ang lumilipad na barko ni Yezuan. Boom! Boom! Nagpalitan ng atake ang 2 lumilipad na shuttle. Sa pagkakataong ito, ang lumilipad na barko ng nasa katanghaliang gulang na may peklat ay direktang nasira, habang ang lumilipad na barko ni Yezuan ay hindi gaanong napinsala. Nang makita ito ng mga eksperto, agad nilang inatake ang puwang sa lumilipad na barko,
ngunit walang pagbubukod, hindi sila makalusot sa depensa. Paano ito posible? Ang pinagsamang pag-atake natin ay hindi makalusot sa depensa. Panipi, ito ay malinaw na isang attack-type flying ship. Paano ito magkakaroon ng ganoon kalakas na depensa? Ginawa ba ito ng isang sikat na eksperto? Takbo, ang lumilipad na barko ay nakatutok sa atin. Bago pa sila makapag-react, sumabog na ang ikatlong malaking bola ng apoy. Maging ang nagtatanggol na lumilipad na barko ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may peklat na mukha ay hindi makalaban sa pag-atake ng bolang apoy na ito, lalo pa ang 3 at 4 na kapigatian na itinerant immortals. Sa isang iglap, ang pag-ataking ito ay pumatay ng halos 100 itinerant immortals. Nakakakilabot, kuya, tumakbo ka. Masyadong kakaiba ang lumilipad na barkong ito. Hindi, tayo kapantay nito. Kung saan may buhay, mayroong pag-asa. Ang 25 kapigatian na itinerant immortals ay humihikayat sa lalaking nasa katanghaliang gulang na may peklat na mukha. Nang makita ng may peklat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang lumilipad na barko, galit na galit siya na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit nang maisip niya ang malakas na pag-atake at depensa ng lumilipad na barko ng kalaban, nakatalikod lang siya. Sok, Terra na para tumakbo na. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Nagbuhos siya ng malaking halaga ng heavenly treasures at hinayaang masunog ang lumilipad na barko. Sa isang iglap, napalitan niya ang enerhiya para sa 2 pag-atake. Kasabay nito, ang 3 mula sa Old Tree ay lumipat na upang pigilan ang 3 pa. Halika na, ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at siya ay direktang umatake. Isang malaking bowl ang apoy ang nabasag patungo sa 6 mula sa Old Tree. Ano? Gusto mo bang mapahamak ng magkasama? Laking gulat ng lalaking may peklat na nasa katanghaliang gulang. Habang naglalaban silang 6, naglunsad ng pag-atake ang Flaming Flying Ship. Sinubukan ba nitong patayin ang sarili nitong mga tao? Gayunpaman, paano nila malalaman na ang Old Tree Trio ay palaging isang suicide squad? Ilang beses na silang namatay, kaya wala ito. Boom! Nilamon ng malaking bowl ang apoy ang kanilang 6. Ding! Namatay si Ashen Thunderfire. Ding! Namatay na ang Ghost Dome Great Emperor. Ding! Wei Zenshin ay namatay na. 6 na notification ng system ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Ang 3 manlalaro mula sa Old Tree ay namatay at nabuhay muli sa tabi ni Yezuan. Kasabay nito, nang malapit nang tumama sa kanya ang bowl ang apoy, nabuo na ni Yezuan ang Eye of Nature at binalot ang interspatial ring ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda naman ay agad na naghiwa-hiwalay ang mga bandidong nabubuhay pa. Pumatay ng walang awa, agad namang nag-utos si Yezuan. Sa sandaling iyon, muling sumugod si Old Tree at ang 2 pa at tinapos ang lahat ng mga bandido. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan sa labanang ito. Bagamat marami siyang nasayang na Heaven and Earth treasures, nakakuha siya ng mas maraming Heaven and Earth treasures at sinubukan ang attack power ng Flaming Flying Ship. Sa isang salita, ito ay malakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding! Nasira ang Flaming Flying Ship, 3% ang damage. Gusto ba itong ayusin ng host? Oo. Pagkatapos, isa pang system notification ang tumunog. Ding! Inayos na ang Flaming Flying Ship. Na-activate na ng host ang Flying Ship System. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Yezuan. Nag-activate talaga siya ng bagong system. Agad niyang sinuri ang sistema ng lumilipad na barko. Ang Flaming Flying Ship ay isang false immortal level 5 flying ship sa Flying Ship System. Iyon ay level 5 sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake, lakas ng depensa, at kadaliang kumilos. Gayunpaman, nakuha lang ni Yezuan ang Flaming Flying Ship at walang gaanong alam tungkol sa Flying Ship, kaya hindi niya alam kung gaano katas ang level 5. Ang Flying Ship System ay maaaring gumamit ng ores upang i-upgrade ang antas ng Flying Ship. Hindi lamang iyon, ngunit maaari rin itong gumamit ng mga ores bilang enerhiya. Sa hinaharap, hindi na kailangan ng langit at lupang kayamanan. Ito ay mas matipid. Hindi lang iyon, ngunit mayroon ding kakayahan si Yezuan na kontrolin ang flying ship ng malayuan. Hindi na kailangan para sa isang tao na kontrolin ito mula sa loob. Ores na naman. Kailangan ko sila. Napabuntong hininga si Yezuan. Kung mayroon siyang ores, maaari niyang palakasin ang Flaming Flying Ship.
Young Master, may tao po. Sa sandaling ito, biglang sinabi ng matandang puno. Inalis ni Ye Zuan ang kanyang isip at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin. May nakita siyang figure na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Isang anim na kapigatian na walang katawang celestial. Sa kasalukuyang lakas ni Ye Zuan, talagang medyo mahirap para sa kanya na makitungo sa isang eksperto sa antas na ito. Gayunpaman, ang Old Tree at ang iba pa ay nag-impake na ng mga bagay at ipinadala ang mga ito sa flying ship. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay isa na ngayong Middle Stage 4 Tribulation Bodiless Celestial. Ding! Lumipas ang Lightning Ember. Ang host ay isa na ngayong Middle Stage 4 Tribulation Bodiless Celestial. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay isa na ngayong Middle Stage 4 Tribulation Bodiless Celestial. Ding! Nakalusot na ang Ghost Dome Great Emperor. Siya ay kasalukuyang nasa mid-stage na 4 Tribulation Bodiless Celestial. Matapos tumaas ang kanyang cultivation level, mas nagtiwala si Ye Zuan. Kung tutuusin, marami pa siyang trump card. O tama, malaki din ang kita ng flying ship na binaril. Magagamit ito para palakasin ang flaming flying ship. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Agad niyang pinakuha ang Old Tree ng mga gamit. Kasabay nito, nag-condensed siya ng isang ilusyon at sinabing, Your Excellency, bakit ka humihinto dito? Ang mukhang batang 6 Tribulation Bodiless Celestial sa harapan ay sumulyap sa flying ship at naisip sa sarili. Ito ay isang all-around na flying ship na ginawa ng isang Master of the Treasure Heaven Pavilion. Ang isang all-around na flying ship ay napakabihirang. Kasama dito ang pag-atake, pagtatanggol, at bilis. Sinulyapan niya ang matandang puno na pumunta upang kunin ang mga labi ng lumilipad na barko at sinabi, Kamahalan, handa ka bang bilhin ang lumilipad na barko? Gusto mong bilhin ang flaming flying ship? Nang marinig ito, huminto sandali si Ye Zuan at pagkatapos ay direktang sumagot, paumanhin, hindi. Anong biro? Napakalakas ng kapangyarihang panlaban ng flying ship na ito. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa nawasak. Ngayong na-activate na niya ang flying ship system, ano ang dapat niyang gamitin? Nagkataon na ngayon lang ay naibalik na ng matandang puno ang mga labi ng lumilipad na barko. Ding! Ang pagkasira ng flying ship ay maaaring magpataas ng isang attribute ng flaming flying ship. Maaaring piliin ng host na i-upgrade ang atake, depensa, at bilis. I-upgrade ang pag-atake. Sumagot si Ye Zuan nang hindi nag-iisip. Walang silbi ang depensa dahil magagamit niya ito para ayusin ang sarili. Ang bilis ay ginamit sa paglalakbay. Ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa labanan, kaya maaari lamang niyang gamitin ang pag-atake. Ding! Ang pag-atake ng flaming flying ship ay matagumpay na na-upgrade. Ngayon, ang lakas ng pag-atake ng flaming flying ship ay na-upgrade sa level 6, at ang depensa at bilis nito ay parehong level 5. Your Excellency, talagang bibigyan kita ng kasiyasang presyo. Sabi ng binata. O sige sabihin mo na. Kabanata 1667. Gayunpaman, matapos magsalita ang binata, dumilim ang mukha ni Ye Zuan. Bagamat hindi naman masama ang presyo, sapat lang ito para makabili ng lumilipad na bangka na katatapos lang niyang ibinaba. Anong klaseng biro ito? Dahil ayaw mong bilhin, kalimutan mo na. Ngumuso si Ye Zuan at aalis na sana. Maghintay. Biglang pinigilan ng binata si Ye Zuan at sinabing, nambobola kita sa pagbabayad ng iyong lumilipad na bangka. Huwag kang masyadong mahiya. Nako, ayoko ng respeto mo. Ano ang magagawa mo sa akin? Ang boses ni Ye Zuan ay nanggaling sa lumilipad na bangka. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng binata at agad niyang hinugot ang kanyang mahabang espada. Huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo dahil lang sa nagtatago ka sa lumilipad na bangka. Bakit hindi mo subukan? Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit ang binata at diretsyong umatake. Whoosh! Isang sinag ng Cyan Sword Light ang tumagos sa hangin at direktang tumama sa Blood Flame flying ship. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang kanyang pag-atake ay nag-iwan lamang ng maliit na marka sa lumilipad na bangka. Paano naging posible na ang pag-atake ng isang 6 Tribulation Scattered Immortal ay hindi makasira sa depensa ng lumilipad na bangka? Hindi ako naniniwala. Nanlaki ang mga mata ng binata. Sa pagkakataong ito, buong lakas na siyang umatake.
Clear Sky White Sun Slash. Whoosh! Ang pag-atake sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, ang lakas ng pag-atake na ito ay hindi mas malakas kaysa sa pag-atake ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may lumilipad na bangka ngayon. Bang! Nang mawala ang liwanag ng espada, bahagyang nasira ang Blood Flame Flying Ship. Ang antas ng pinsala ay mas mababa sa 3%. Ang A6 Tribulation Scattered Immortal ay hindi ganoon kalakas. Sa lumilipad na bangka, nginisya ni Yezuan. Gayunpaman, hindi niya hinayaang magpatuloy sa pag-atake ang binata. Pagkatapos ng lahat, ang Super Devouring Crystal ay kailangan upang ayusin ang lumilipad na bangka. Old 3, Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen, patayin mo siya. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Sa sandaling umatake ang binata, hinatulan na niya ng kamatayan ang binata. How dare he set his eyes on him? Paano kung siya ay isang 6 Tribulation Scattered Immortal? Matapos matanggap ni Old 3 at ng dalawa pa ang utos, buong lakas silang sumalakay. 9 Dragon Sky Roaring Strike. Nakakabasag ng langit na umaagos na batu slash. Bilang karagdagan, mayroon ding Immortal Slaying Puppet ni Yezuan. Ginagamit nito ang Immortal Slaying Sword Technique para atakehin ang binata. Hindi naman mahina ang mga atake nila kaya medyo napatulala ang binata. Talagang bihira para sa ilang 4th Tribulation Loose Immortals na magkaroon ng ganitong offensive power. Gayunpaman, hindi siya isang taong dapat pagtripan. Bagamat malakas ang mga pag-ataking ito, nandoon pa rin ang kanyang kaharian. Hindi ganoon kadaling saktan siya. Dagandong, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, ngunit talagang napigilan ng binata ang lahat ng mga pag-atake. Gayunpaman, ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Paputok na pag-atake ng apoy. Biglang nakaramdam ng nakakapasong init ang binata. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at nakita niya ang isang malaking bola ng apoy na humahampas sa kanya. Ang nakakasakit na kakayahan ng Exploding Flame Flying Ship ay napabuti. Ito ay isang antas na mas malakas kaysa dati. Malinaw na hindi ito inaasahan ng binata, ngunit wala siyang kakayahang iwasan ito, kaya't maaari lamang niya itong harangan. Gayunpaman, ang pag-atake sa pagkakataong ito ay napakalakas na maging ang Old 3 at ang iba pang nakalusot ay naging abo. Ang Old 3 at ang iba pang dalawa ay nagbahagi ng Oiliari Bloodline ni Yezuan at nagkaroon ng fire resistance ng Immortal Phoenix Bloodline. Gayunpaman, sila ay sinunog hanggang sa mamatay. Kitang-kita kung gaano kalakas ang Exploding Flame Flying Ship. Ganun pa man ay nagawa pa rin itong harangan ng binata. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi lamang ang kanyang damit ang nasira, maging ang kanyang balat ay nasunog. Hindi bababa sa 80% ng kanyang balat ay nasunog. Isang ordinaryong ika-6 na kapigatian na maluwag na walang kamatayan ang namatay sa pag-ataking ito, ngunit nagawa niyang makaligtas dito. Gayunpaman, siya ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Ngayon lang niya napagtanto na na-provoke pala niya ang isang taong hindi naman dapat. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at tumalikod na para umalis. Haha, tumakbo ka. Kaya mo bang malampasan ang lumilipad na barko? Ngumisi si Yezuan, pagkatapos ay kinokontrol ang lumilipad na barko at nagwalas sa harap ng binata. Habang tumataas ang level ng Exploding Flame Flying Ship, mas maraming enerhiya ang naubos nito. Tinansya ni Yezuan na 2 pang putok lamang ang kaya niyang magpaputok. Pagkatapos noon, ang Exploding Flame Flying Ship ay maaari lamang lumipad. Gayunpaman, sapat na ang 2 putok para mapatay ang binata. Napakalupit mo, pinatay mo pa ang sarili mong tao. Malungkot ang mukha ng binata habang galit na sumisigaw. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nang inag ang kanyang katawan. Sinong nagsabing patay na sila? Biglang lumitaw sa harap niya ang Old 3, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen. Sa oras na ito, isang salita ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi nasaktan. Paano ito posible? Gulat na gulat ang binata. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang Old 3 at ang dalawa pa ay nagpatuloy sa pag-atake. Siyam na Dragon's Thunder Chain. Grip of the Underworld. Pagsabog ng apoy na pag-atake. Pinigilan ng 2 makapangyarihang kasanayan sa pagkontrol ang malubhang nasugatan na binata, at muli niyang kinuha ang pag-atake ng Exploding Flame Flying Ship ng direkta.
Sa pagkakataong ito, hindi niya ito mablock at namatay kaagad. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog, at si Yezuan ay nakatanggap ng malaking halaga ng pagpatay na layunin. Ang Sixth Tribulation Scattered Celestial ay dapat magkaroon ng maraming kayamanan. Agad na kinuha ni Yezuan ang interspatial ring ng binata ng personal. Hindi masama, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan habang nilalamon niya ang mga bagay. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Isa na ngayong Pick 4 Tribulation Scattered Celestial ang host. Ding! Ang Embers of Thunderfire ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay isa na ngayong Pick 4 Tribulation Scattered Celestial. Ding! Si Wei Zhenchen ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay isa na ngayong Pick 4 Tribulation Scattered Celestial. Ding! Ang Ghost Dome Great Emperor ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay isa na ngayong Pick 4 Tribulation Scattered Celestial. Nilamon ni Yezuan ang lahat ng gamit sa loob at nag-iwan ng ilan para kay Luoluo, na nagtatanim sa planting space. Ang iba naman, ginamit niya ito para palakasin ang lumilipad na barko. Ding! Tumaas ang defense level ng Exploding Flame Flying Ship. Ding! Tumaas ang level ng Exploding Flame Flying Ship. Nang tumunog ang dalawang system notification, sumulyap si Yezuan sa sistema ng lumilipad na barko at nalaman na tumaas din ang antas ng lumilipad na barko. Ang pag-atake, depensa, bilis, at antas nito ay tumaas lahat. Ang lumilipad na barkong ito lamang ay maaaring talunin ng isang ordinaryong Sixth Tribulation Scattered Celestial. Galing, sa pagkakataong ito, kumita rin siya ng malaki. Una, inalis niya ang isang bandidong grupo. At pagkatapos ay isang Sixth Tribulation Scattered Celestial ang namatay. Susunod, pupunta siya sa Wildfire City para malaman ang tungkol sa Panginoon ng Small Celestial Realm, ang Immortal Fate Sect. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming lumilipad na barko, ngunit ang kanilang mga antas ay hindi mataas. Kahit na madali niyang sirain ang isang Level 3 o Level 4 na lumilipad na barko. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino ang mga tao sa mga lumilipad na barko, kaya hindi niya pinatay ang mga inosente, maliban kung may dumating upang pukawin siya. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nakarating siya sa Wildfire City. Ang maliit na celestial realm na ito ay iba sa ibang mga lugar. Talagang nagkaroon ng paghinto para sa mga lumilipad na barko. Bagamat mukhang simple ang Exploding Flame Flying Ship, napakabilis nito. Ito ay malinaw na hindi isang simpleng barko. Kabanata 1668, ang lumilipad na bangka na ito ay hindi bababa sa Grade 5. Ang may-ari ay isang peak lamang na 4 Tribulation Bodiless Immortal. Siya ay dapat magkaroon ng isang malakas na background. Tama, kahit ang 6 Tribulation Bodiless Immortal ay hindi maaaring magkaroon ng lumilipad na bangkang tulad nito. May simbolo sa lumilipad na bangka. Grupo ba ng bandido? Mukhang nakuha ng batang ito ang lumilipad na bangka mula sa isang bandidong grupo. Napakaswerte niya, nag-usap-usap ang mga tao sa paligid nila. Gayunpaman, may ilan na mas mapagmasid. Nagningning ang kanilang mga mata nang makita ang istruktura sa tabi ng lumilipad na bangka. Ang mga pakpak ng lumilipad na bangka na ito ay kapareho ng modelo ni Grandmaster Tianbao sa Heavenly Treasure Pavilion. Ang lumilipad na bangka ba ito ay gawa ni Grandmaster Tianbao? Nagliwanag ang mata ng isang matanda. Kahit na ang lumilipad na bangka na ginawa ni Grandmaster Tianbao ay hindi mataas ang grado, maraming eksperto ang maglalaban na bilhin ito para sa kanilang koleksyon. Sa madaling salita, hindi mabibili ang lumilipad na bangkang ito. Gayunpaman, hindi ito alam ni Yezuan. Iniligpit na niya ang lumilipad na bangka. Pagkatapos, pinangunahan niya si Wilful at ang iba pa sa Wildfire City para magtanong tungkol sa Immortal Destiny Sect. Ito ang unang pagkakataon nilang pumasok sa isang lungsod sa Small Celestial Realm, kaya gusto nilang bumisita. Nais din ni Yezuan na bumili ng isa pang lumilipad na bangka bilang regalo. Ang Wildfire City ay hindi isang makapangyarihang lungsod. Ang City Lord ay isang peak lamang na 6 Tribulation Bodiless Immortal, kaya hindi masama ang kanyang lakas. Walang nagmamadaling magtanong tungkol sa Immortal Destiny Sect. Kinuha ni Yezuan si Wilful at ang iba pa para matikman ang pagkain sa Small Immortal Realm. Ayon sa disipulo ng Immortal Destiny Sect,
Nang ang tatlong immortal ay bumaba sa mortal na mundo, pumili muna sila ng isang grupo ng mga tao mula sa iba't ibang sacred lands bago itatag ang Small Immortal Realm. Sa makatuwid, ang mga residente sa Small Immortal Realm ay talagang mula sa labas ng mundo. Dam! Isang Fourth Tribulation Bodiless Immortal Beast ang hiniwa at niluto. Nagulat si Wilful at ang iba pa sa isang restaurant sa Wildfire City. Nang marinig ito ng mga tao sa kanilang paligid, hindi nila maiwasang mapatingin sa kanila nang may pang-aalipusta na animoy tumitingin sila sa isang bumpkin. Gayunpaman, sa cultivation base ni Yezuan, hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Gayunpaman, nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagkain, isang Five Tribulation Bodiless Immortal ang biglang lumapit sa kanila. Lahat, iniimbitahan ka ng City Lord. Sabi ng Five Tribulation Bodiless Immortal. Ang Panginoon ng lungsod. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition. Oo naman, ngunit kailangan nating maghintay hanggang sa matapos tayong kumain, casual na sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, ang Fifth Tribulation Luz Celestial ay agad na nagalit at sumigaw, "How dare you neglect ang imbitasyon ng City Lord? How dare you? Kung gayon hindi ako pupunta." Nagkibit balikat si Yezuan. Nang marinig ito, si Headstrong at ang iba ay pawis na pawis. Habang nasa daan, narinig nila ang tungkol sa kaharian ng City Master ng Wildfire City. Isa siyang Sixth Tribulation Luz Immortal, ang numero 1 eksperto sa Wildfire City. Gayunpaman, hindi sapat ang kaharian na ito para takutin si Yezuan. Kung ganoon, doon na lang kita ay escort. Ang mga mata ng ikalimang kapigatian na maluwag na walang kamatayan ay kumislap, na tila siya ay aatake na. Isa siyang middle stage Fifth Tribulation Luz Immortal, 2 realms na mas mataas kaysa kay Yezuan. Paanong hindi niya ito kayang harapin? Gayunpaman, wala talaga siyang magagawa tungkol dito. Mukhang hindi tayo matatapos kumain. Pasok muna tayo. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay isang kakaibang enerhiya ang bumalot kay Headstrong at sa iba pa. Pagkatapos, si Headstrong at ang iba pa ay dinala lahat sa lugar ng pagtatanim. Sa isang iglap na wala ng laman ang ikatlong palapag ng restaurant. Nagulat ang mga tao sa paligid, pati ang Fifth Tribulation Luz Immortal ay nagulat. Paanong biglang nawala ang 12-dosenang tao? Hindi kaya ilusyon lang sila. Imposible iyon. Ang Fifth Tribulation Luz Immortal ay nagulat dahil siya ay isang middle stage Fifth Tribulation Luz Immortal. Gaano man kalakas ang kalaban, hindi sila makapagtago sa kanya. Bago pa siya makapag-react, nakaagaw ng atensyon niya ang tunog ng kung anong bumabagsak sa hangin. Direktang naglunsad ng palihim na pag-atake si Yezuan. Ang pagkakaiba ng dalawang kaharian at ang kawalang ingat ng ikalimang kapigatian na maluwag na walang kamatayan ay naging dahilan upang ang kanyang ulo ay pinutol ni Yezuan. Hindi ko nais na gumawa ng gulo, ngunit ang gulo ay laging dumarating sa akin. Mamatay. Pagkatapos sabihin ni Yezuan ng malamig, dinurog niya ang ulo. Tungkol naman sa interspatial ring ng kalaban, natural na nahulog ito sa kanyang bulsa. Dahil nangyari ang ganoong bagay, hindi na siya maaaring manatili sa Wildfire City. Kailangan niyang umalis kaagad. Siyempre, may pangalawang paraan, na lumaban. Ang mga taong ipinadala ng Panginoon ng lungsod ay pinatay ko. Ang bagay na ito ay malamang na kumalat sa pandinig ng Panginoon ng lungsod sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, magkakaroon ng mga dalubhasa, maging ang ika-6 na kapigatian na maluwag na walang kamatayan, na darating dito. Napaisip si Yezuan, at mabilis na umalis sa Wildfire City. Kung mabagal lang siya, hindi siya makakaalis. Nagkaroon ng formation sa Wildfire City, kaya imposibleng maglabas ng malalaking bagay, kaya walang silbi ang lumilipad na bangka. Kung siya ay naharang sa lungsod, kung gayon ito ay isang trahedya. Sa labas, tinulungan ni Yezuan ang sumasabog na bangkang lumilipad na apoy, na hindi bababa sa nadobol ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, umalis si Yezuan sa lungsod, ngunit hindi siya kaagad umalis kasama ang sumasabog na bangkang lumilipad. Sa halip, tahimik siyang naghintay sa labas ng lungsod. Nakahanda na ang sumasabog na apoy na lumilipad na bangka. Dahil sa sistema ng lumilipad na bangka, hindi kailangan ni Yezuan na personal itong kontrolin.
Bilang karagdagan, ang Old Three, Ghost Dome Great Emperor, Wei Zhenchen at Luo Luo ay nasa posisyon na sa planting space. Kapag nagsimula na ang labanan, agad silang sumama sa labanan. Tiyak na, wala pang 5 minuto, lumabas ang isang grupo ng mga gwardya ng lungsod na pinamumunuan ng isang medyo may edad na. Isang ika-6 na kapigatian maluwag na walang kamatayan, 5 kapigatian maluwag na walang kamatayan, at higit sa 10 ika-4 na kapigatian maluwag na walang kamatayan. Hinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata, at agad na nakita ang kaharian ng kalaban. Ang mga taong ito ay malamang na hindi makayanan ang dalawang pag-atake mula sa sumasabog na apoy na lumilipad na bangka. How dare you kill the city lord subordinate in my wildfire city? Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, then surrender. Matigas na sabi ng middle-aged na namumuno sa grupo. Masyado kang magsalita, nililigawan mo si kamatayan. Malamig na sigaw ni Yezuan, at direktang binitawan ang Old Tree at ang dalawa. At pagkatapos ay sumalakay. Nililigawan mo si kamatayan. Malamig na sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na namumuno sa grupo ng mga gwardya ng lungsod, at direktang pinangunahan ng grupo ng mga gwardya ng lungsod upang sumalakay. 9 Dragons Sky Roaring Attack. Direktang ginamit ng Old Tree ang kanyang ultimate move, at 9 na kidlat at apoy na makalangit na dragon ang sumugod, umatake sa kalaban. Walang gaanong kasanayan, malamig na bamantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na namumuno sa grupo, ngunit hindi masyadong maganda ang kanyang ekspresyon dahil pakiramdam niya ay hindi maliit na bagay ang pag-atake na ito. Tinansya niya na kahit na ang isang Peak Fifth Tribulation Loose Immortal ay hindi ito kakayanin ng ganoon kadali. Sa kabutihang palad, siya ay isang ika-6 na kapigatian na maluwag na walang kamatayan, kaya siya ang nanguna upang sumugod palabas at hinarap ito ng direkta. Gayunpaman, dahil dito, nahulog siya sa bitag ng lumang puno. Pagkatapos ng 9 na kidlat at apoy na makalangit na mga dragon, mayroong 9 na kidlat at mga kadena ng apoy. Matapos talunin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga makalangit na dragon, ang 9 na kadena ng kidlat at apoy ay ikinandado sa kanyang katawan. Isa sa leeg, 2 sa braso, palso, hita at binti, na naging 9. Ang kapangyarihan ng kidlat ay agad na nagparalisa sa ika-6 na kapigatian na maluwag na walang kamatayan. Humph, gusto mo bang bitag ako sa ganitong maliit na pakulo? Ang 6th Tribulation Loose Immortal ay agad na nagpalipat-lipat ng kanyang vital energy upang alisin ang paralysis effect. Kabanata 1669. Hindi maganda. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagbago ang kanyang ekspresyon ngunit huli na ang lahat. Dumating na itong malameteorite na bowl ang apoy. Whoosh whoosh whoosh. Direktang nilamon siya ng malaking bowl ang apoy na ito. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang ika-6 na kapighatiang maluwag na walang kamatayan ay bahagyang mas mahina kaysa sa nakaraang kabataan. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na siya ay direktang pinatay. Ang kanyang pagkamatay ay ikinagulat ng iba. Hindi ba medyo nakakabaliw ang lakas ng pag-atake ng lumilipad na barkong ito? Bago pa sila makapag-react, dumating na ang pangalawang bowl ang apoy. Kahit na ang mga taong iyon ay lumaban ng buong lakas, hindi nila mapipigilan ang pag-atake ng bowl ang apoy na ito. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang serye ng mga notification ng system ang umalangaw-ngaw. Ang grupong ito ng mga gwardya ng lungsod ay direktang pinatay ni Yezuan, na naiwan lamang ang Chen Kunring bilang natitira. Nagulat na ang mga nanunood na iyon hanggang sa hindi makapagsalita. Kung ang lumilipad na barkong ito ay sumalakay sa Wildfire City, gaano katagal tatagal ang City Barrier Array? Gayunpaman, hindi gagawin ni Yezuan ang ganitong uri ng bagay. Hindi naman kasi siya magpapamassacre sa lungsod. Hindi masama ang ani sa pagkakataong ito, ngunit hindi pa rin naabot ni Yezuan ang antas ng 4th Tribulation Loose Immortal. Sa sandaling ito, iniisip niya kung aalis ba siya o magpapatuloy. Kung patuloy siyang mananatili, tiyak na mas makapangyarihang mga eksperto ang lilito. Kahit na ang isang 6th Tribulation Peak City Lord ay lilito. Gayunpaman, ang hindi naintindihan ni Yezuan ay kung bakit siya hinahanap ng Panginoon ng lungsod. Sa makatuwid, nagpasya siyang manatili. Ngayon, magkakaroon siya ng isa pang malaking labanan.
Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa City Lord Mansion. Kasunod nito, nagalit ang City Lord at pinangunahan ang mga eksperto na magmadaling lumabas. Mayroong kabuuang 6 na Sixth Tribulation Loose Immortals. Kasama ang City Lord, 7 sila. Bilang karagdagan, mayroong higit sa 20 Fifth Tribulation Loose Immortals. Ito ang lakas ng City Lord Mansion. Sa pagharap sa napakalakas na koponan, si Yezuan ay walang takot sa entablado at tumingin lang sa kanila. How dare you? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos ng napakasama sa lugar ko? Galit na sigaw ng City Lord of Wildfire City. Ikaw ang City Lord ng Wildfire City. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong. Akin na yan. Nanlaki ang mga mata ng City Lord of Burning Field City at sumagot. I want to ask you, bakit ka nagpadala ng mga tao para humanap ng gulo sa akin ng walang dahilan? May sama ba ako sa iyo? Agad na tanong ni Yezuan. Gusto ko ring tanungin ka, saan mo nakuha itong exploding flame flying boat? Tanong ng City Master ng Burning Field City. Sinabi ni Yezuan, saan ito nanggaling? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Kung hindi ako nagkakamali, ang flying boat na ito ay dapat na ginawa ni Grandmaster Tianbao ng Heavenly Treasure Pavilion. Ito ay isang all-rounded flying boat na pinagsasama ang atake, depensa, at bilis. Kahit ako ay maaaring hindi makabili ng ganoong level 6 na flying boat, sabi ng City Lord of Wildfire City. Hindi mo ito kayang bayaran dahil hindi mo kaya, pang-iinis ni Yezuan. Gayunpaman, ang explosive flame flying ship ay orihinal na isang level 5 flying ship lamang. Ito ay naging level 6 flying ship lamang pagkatapos dumaan sa flying ship system. Ang nasabing flying ship ay talagang isang bagay na hindi kayang bayaran ng City Lord of Burning Field City. Ang isang inosenteng tao ay nagkakaroon ng gulo dahil sa kanyang kayamanan. Mamatay, walang sinabi ang City Lord ng Burning Field City at direktang umatake. Nagulat si Yezuan. Ang matandang ito ay mabilis at mapagpasyahan, kumilos kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon. Since that was the case, then let's fight. Swordblade Storm. Sa isang iglap, inutusan ni Yezuan si Wei Zhenchen na gamitin ang kanyang ultimate move. Kasabay nito, direkta din siyang umatake. Matagal na siyang personal na lumaban ng buong puso. Slaughter Seal. Nag-condensed muna siya ng Slaughter Seal at saka nagsimulang umatake. Hanggat na-condensed niya ang dalawang Slaughter Seals, maaari siyang gumamit ng 2 pang Slaughter Seals para mag-stack ng hanggang 5 Slaughter Seals. Pagkatapos, gagamitin niya silang lahat para ilabas ang Immortal Slaying Sword Formation. Hindi niya ginamit ang Immortal Slaying Sword Formation mula noong sumanib siya sa Immortal Slaying Bloodline hanggang ngayon. Ngayon, susubukan niya ang kapangyarihan nito. Kasabay nito, kinokontrol niya ang lumilipad na bangka upang umikot sa isang tabi at inilunsad ang Exploding Flame Attack. Gayunpaman, isang malaking bilang ng mga eksperto ang dumating sa City Lord Mansion sa pagkakataong ito. Maging ang Exploding Flame Attack ay ganap na nawasak ng iba pang mga eksperto. Sa kasalukuyan, ang enerhiya ng Exploding Flame Flying Boat ay maaari pa ring maglunsad ng 3 pag-atake. Sa makatuwid, kailangan niyang magtipid ng kanyang enerhiya. Ang mga kalahok sa labanang ito ay sina Yezuan, Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen. Dahil sa pagkakaiba ng 6 na kaharian, hindi nang ahas si Yezuan na lumapit sa Panginoon ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, mayroong pagkakaiba ng 6 na kaharian sa pagitan nila. Kung hindi siya mag-iingat, baka mapatay siya agad. Sa kabutihang palad, sa mga tao na dinala ng City Lord of Wildfire City sa oras na ito, bilang karagdagan sa ika-6 at ika-5 kapigatian na maluwag na mga immortal, mayroon ding ika-4 na kapigatian na maluwag na mga immortal. Immortal Eye, Soul Eye. Sa isang iglap, na-control ni Yezuan ang malaking bilang ng 4th Tribulation Loose Immortals at ginawa silang atakihin ng mga nakapaligid na eksperto. Whoosh whoosh whoosh. Sumipol ang hangin. Malinaw na hindi inaasahan ng City Lord of Wildfire City na napakaraming tao ang magtataksil sa kanya. Subconsciously nag-react siya. Dapat ay si Yezuan ang kumokontrol sa mga taong ito. Ang magkasanib na pag-atake na ito ay sanhi ng pagbagsak ng 4th Tribulation Loose Immortals. Nagdala ito ng maraming layuning pumatay kay Yezuan. Ding!
Nag-condensed ang host ng Slaughter Seal. Isang system notification ang tumunog. Sa sandaling ito, mayroon ng dalawang Slaughter Seal si Yezuan. Hanggat nakakakuha siya ng isa pang selyo, magagamit niya ang Immortal Slaying Sword Formation. Gayunpaman, sa unang pagkakataon, pinatay niya ang 5th Tribulation Luz Immortals dahil sa isang sneak attack. Ngayon na ang lahat ay nag-react, hindi ito magiging madali. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring ibang mga galaw si Yezuan. Utos ng Death Pursuit, mata ng assassination. Sa isang iglap, direktang nalampasan ni Yezuan ang City Lord of Wildfire City at nakarating sa tabi ng 6th Tribulation Luz Immortal. Pagkatapos, direktang ginamit niya ang kanyang trump card. Bumaba ang unicorn. Isang nagninangas na kuko ang direktang nahulog at natapakan ng dalawang tao. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na ginamit ni Yezuan ang pangalawang unicorn descent. Bang! Agad na pinatay ng kuko na ito ang dalawang tao. Para naman sa ikatlong kuko, itinuon ni Yezuan ang grupo ng 5th Tribulation Luz Immortals. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Tatlo pang system notification ang tumunog. Sa pagkakataong ito, ang ikatlong Slaughter Seal ay sa wakas ay na-condensed. Ding! Nag-condensed ang host ng Slaughter Seal. Nang tumunog ang notification ng system, 2 beses nang ginamit ni Yezuan ang kasanayan sa Slaughter Engraving. 5 Slaughter Seal, halika, Immortal Slaying Sword Formation. Matapos maubos ni Yezuan ang 5 Slaughter Seal, isang malaking porma sayon ang kasama niya habang ang gitna ay lumitaw. Sa himpapawid, mabilis na lumitaw ang iba't ibang sandata. Lahat sila ay mahahabang espada. Daan-daan, libo-libo, 10,000. Bagamat hindi nagbilang ng detalyado si Yezuan, natakto na ng mga mahabang espadang ito ang kalangitan. Bago pa makapag-react ang lahat, nagsimula ng gumana ang Immortal Slaying Sword Formation. 10,000 mahabang espada ang nagsimulang magwales. Whoosh! Sa loob ng Immortal Slaying Sword Formation, sumipol ang hangin. Kabanata 1670. Gayunpaman, sa sandaling ito ay patuloy na nagriring ang isip ni Yezuan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sa isang iglap lang, ilang 5th Tribulation Luz Immortals ang napatay. Kasabay nito, ang lahat ng 4th Tribulation Luz Immortals ay pinatay. Anong klaseng formation ito? Paano ito magiging napakalakas? Sa loob ng Immortal Slaying Sword Formation, malungkot ang mukha ng Wildfire City Lord. Ang porma sayon na ito ay itinayo ng Peak 4th Tribulation Luz Immortal Yezuan. Hindi maliit ang kapangyarihan nito. Higit sa lahat, si Yezuan ay immune sa mahabang espadang ito. Sila ay dadaan sa kanyang katawan at hindi magdudulot ng anumang pinsala. Nangangahulugan ito na maaari siyang umatake mula sa loob ng formation. Gayunpaman, ayaw niyang gawin iyon. Dahil sa wala pang 3 segundo, ang natitirang bahagi ng ika-6 na kapigatian ay mamamatay na walang kamatayan. Ang Wildfire City Lord na lang ang natitira. Kasabay nito, ang Wildfire City Lord ay natatakpan ng mga pinsala at hindi na makakatagal pa. Since that is the case, ihahatid na kita. Kinusat ni Yezuan ang kanyang mga mata at ginamit ang Death Chasing Order para markahan ang Wildfire City Lord at pagkatapos ay lumiwanag. Mata ng assassination, Nihility Flame Sword Wave.